niya. Ganun na lang. Kasi nagkakatotoo yung mga sinasabi niya eh. Ganun. Naku, pag ako 10% ang komisyon ko sa panalo mo Naku, subukan mo lang. Huwag mo akong komisyonan. Bibili din ako. Ganun, nagkakatotoo pala yung sinasabi niya. Di kayo nang sabihin niya. Kaya sabi ko sa kanya kanina bago umalis eh. Wala palang ulan dito. Balot na balot ako. Uunahan na natin yung truck para kita niya tayo. Anan? Bigyan ko ng instruction yung truck na kumanan sa unahan. At hindi dito natin baka kumanan dito yun. Tama siya. Sa motor ko muna minount yung cellphone dahil dahil maulan. Nasisira siya, pinapasok yung gilid, yung speaker tsaka yung charging port. Yan, tama. By the way, nung 8-8, ano ba ngayon? 8-10. 2 days ago, swerte daw yung araw na yon. Bumili akong pinakamalaking budget ko sa loto sa buong buhay ko. Bala ko 880, pero 700 lang inabot eh. Loto, random, birthday, ganyan. Pati yung scratch, bumili ako. Inubos ko yung supposedly 880 pero 760 lang nagastos ko. Nakulangan. Tapos yung app ng cellphone na loto, pang check ng tama, lumitaw out of 6, 5. Nung inano ko, yung pala, yung 5 na yon, kalat-kalat, hindi siya nasa isang taya lang. Ganon. Pero isipin mo nakalima ako. Mga birthday, random, ganyan. Kano rin yun, 5. Pag nasa isang ticket yun. Nagdodos-dos na ako ngayon.
Ano, ganito malayo yung biyahe. Kahapon naka 50 kilometers ako. Nakaubos kami ng ilan ba? 10 charge, 10 volts, 50 kilometers. Lumalabas 5 kilometers per volt. So hindi pare-pareho eh. Depende sa bira mo ng silinyador, tsaka sa traffic condition, tsaka sa road elevation, ganyan. Hindi pare-pareho. Alam, isa sa mga struggle talaga ng mga entrepreneur, contractor, basta yung sarili mong kilo, sariling kita, ganyan. Yung hindi empleyado, yung ganyan. Isa sa mga struggle ng ganyan, lalo na pagbago lang, is paano mo ma-manage yung pera. Bigyan ko na example Ako nung nag-hopya ako, nagsarili ako mag-deliver ng hopya nung binata ko. Pagkatapos ko mag-deliver, maningil, ganyan. Kasi ano naman yung ano ko mga suki ko, mga ang tawag doon, mga consignment. Yan, consignment. So,
Katapos ko deliver maghapon, may hawak akong malaking pera. Ang kapal nun, syempre, barya yun eh. May hawak akong malaking pera. Yung pera na yun, hawak ko yun, alam ba, kakain ako ng pansit, ganyan. Kung baka may kailangan ako, pero hindi naman pala bili. Pero yung malaking pera na yun, palagi ko lang hawak yun. Hindi ako nagbabangko, hindi pa uso-uso yung mga ATM dati na. One time, galing akong delivery, tumawag si teacher. Tagal na kayo magjowa ni teacher, binata pa lang ako. College pa lang siya. Tumawag siya, sabi niya, ganto ganyan. Sabi ko, gusto mo, date tayo. Sabi ko, ay, magkakasama kami nila ganito eh. Ganyan, sabi niya. Ganun ba? Anong gagawin nyo? Gusto sana namin manood ng sine. Sabi ko, so ano, sama ako sa inyo o hiwalay ka? Di, sama ka na lang. O, ganun siya. Sama ako. Ayan. Nung magbabayad na, yung mga estudyante sila eh. Ako, negosyante ako. Dideliver ako open. Laki ng kapal ng ano ko, ng belt bag, hawak kong pera, nakagoma. Sabi ko, magkano lang sine noon? Isipin ko 30 pesos, pagpalagaw ng 30 pesos. Kasi between 7 to 30 pesos yung mga inabutan kong halaga. Palagaw ng 30 pesos. That was, early 90s. Yan, early 90s. 30 pesos. So, ilan yung friends niya? 1, 2, 3. Alam ko, binayaran ko 200 plus eh. Nilibre ko lahat ng friends niya. Oh. Tapos, merienda pa, ganyan. Parang na-impress yung friends niya. Uy, gisarte natin sa boyfriend mo. Nilibre ko. Pero, syempre, yung time na yon na gumagastos ako, alam ko na hindi ko dapat palaging gagawin yun. Kasi kung nag-overshoot ako, yung kikitain ko the next day, ginastos ko na. Kung ganun. O kung nagawa ko man yun, wag na ulitin. Kung ganun. O yun example ko So ganun din sa malaking negosyo. Ito si engineer. Kinukwento ko to kasi yung bakit may mga hindi nakakabayad na engineer eh. Tulad si engineer, nakasingil sa isang client niya, isang site. Tapos ang lifestyle niya mataas. Problema 'yun. Nagbabakasyon o kung ano man, magastos, may sasakyan na kahit yung pang-araw-araw lang magastos. Kung ano man gastos mo. Huwag masyado, kukontrolin mo. Kilala ako ni teacher na masyado ako matipid. Bakit hindi ako magtitipid? Nakikita naman, nagkukwenta kami ni teacher eh. Meron kami notebook, meron kami Excel, ganyan. May sweldo 'yun Meron kami Excel. Ito yung kinita ko itong araw na to, ito yung ginastos ko sa araw na to, sa buong buwan, kita ko sa buong buwan, magkano yung deficit, magkano yung ganyan. Sa kwentahan niya, may deficit lagi. Pag may binili ako, kahit soft drinks pa yan, nililist, tinachat ko yan kay teacher. Tapos, by the time na mag-audit na kami, nililista niya yan, ganon. Para malaman niya expenses versus kita. Ganon. So sa sobrang tipid ko na, so yung air condition namin ang tagal-tagal na niyan, mabibilang mo lang. Mabibilang mo lang sa daliri mo, kamay at paa. Ilang beses namin ginagamit yan. Matipid ako sa lahat ng bagay kasi alam ko na hindi ako pwedeng magwalwal dahil kung may hawak man ako na pera, hindi ko yun pera. Pampaikot yun, kumbaga. Hindi ko pwede, may ganito, laking pera, laking kita ko, tara, mag-shopping tayo, gano'n, hindi, na. Kahit Shopee, yung pinakamurang binibili ko, hindi ako bumibili sa Shopee na hindi free shipping, hindi ako bumibili ng hindi 8.8, hindi bumibili ng hindi sweldo, 15, gano'n. Kasi nga yung pera mo, wala ka nang inaasahan na kinsenas katapusan eh. Diba? Yung pera mo galing sa hirap mo yan eh. Kaya titipirin mo yan, gano'n. Tipirin mo para sa ganon, yung basic lang ba para sa ganon, yung yung actual na need mo like kuryente mga non-negotiable yan eh, internet mga non-negotiable yan pag may nasira dito sa motor non-negotiable yan, obligado kang pagawa yan.
Kasi buhay mo kapalit niyan pag ano, mga preno, kung ano mang gulong. Buhay mo kapalit niyan pag pinabayaan mo yan. Pero may mga bagay na pag tayo kakain sa side-side ba o dun sa aircon o ano ba ngayon, Friday o Friday, sige dun tayo sa aircon. Pero kung hindi naman Friday, ordinary day, baka pwedeng side-side muna. Ganon. Tapos ganyan na ako katipid ha. Pag kami nag-audit, lagi ako nag-overshoot. Sipin mo yung nag-overshoot pa ako ng lagay na yan. Overshoot meaning, ito yung gastos ko, ito yung kita ko, mas mataas. O diba? Sa tipid ko na to. Paano na lang iba na lifestyle of the engineer and famous, diba? Kung meron man nagaganon. Kaya advice ko sa mga entrepreneur, sa mga engineer, alalay lang, lalo na yung asawa ma-push. Oy, punta tayo sa El Nido. Oy, punta tayo. By the way, yung El Nido, sagot ni teacher yun. Ang sagot ko lang doon, taxi. O, siya yung bumili ng piso fare kung ano man yun. Tsaka yung mga gastos niya yun. Pero ako, ayoko nang nagpa-plan ahead ng mga bakasyon ng hindi naman kaluwagan ng pera. Ganun. Siya naman kasi parang life is short. Kaya, let's eat, drink, and bounce, let's eat, drink, and be happy. Ganun. Ganun siya. Pinagbibigyan ko naman. Ako taga-buhat, ako taga-picture. Ngayon lang yan. For the longest time, lagi yan siya lang nagbabakasyon. Nung call center agent pa ako, siya lang mag-isa. Punta siya ng Singapore, siya mag-isa. Sama niya friends niya. Punta ng Hong Kong, siya mag-isa. Punta ng Thailand. Saan nagpupunta yan? Siya lang mag-isa. Hanggang tinatanong na ako ng mga ko-teacher niya tsaka yung katrabaho ko, uy, misis mo kung saan nakarating, hindi ka kasama, okay lang sa'yo yun? Ganun siya. Sabi ko, pera naman niya yun eh. Hindi, isa akin lang, isa akin. Huwag niyo papakita sa site yan ha, isa atin ha. Huwag niyo papakita sa site. Mahirap na, makita nila magkano tubo ko, baka bigla akong barilin. Sipin mo, may basihan ako sa tubo ko ha. Nabasihan ko ibang hardware dito. Let's go, go. Ito na lang. See you later.